gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Mabagyong bisperas ng undas ang buong puwersang tinututukan ng GMA Integrated News. Nakahimpil tayo sa iba't ibang terminal, pantalan, paliparan at mga expressway. Binabantayan din natin ang lagay ng mga probinsya, lalo sa Northern Luzon na napuruhan ng Bagyong Leon. At live naman ako rito sa Manila North Cemetery para ihatid ang latest dito. Gayun din para kumustahin ang iba't ibang sementeryo sa bansa. At unahin na natin ang latest sa isang sementeryo sa Marikina kung saan bistado ang hindi umano otorisadong paghukay ng mga labi kung kailan pa naman mag-uundas. Nakatutok doon live si Ivan Mayrina. Ivan, anong senaryo ang dinatnan ng mga dalaw dyan kanina? Emil, habang karamihan sa mga kababayan natin ay naglilinis ng puntod, nagtitirik ng kandila o nag-aali ng bulaklak sa himlayan ng kanilang mga yumao, dose-dose ng mga buto ang hinukay, nilabas sa mga nicho at tila itinambak lang dito sa sementeryo sa Marikina. Wala sa ayos at tila nakatambak lang ang ilang mga buto na dinatnan ng mga tauhan ng Marikina Health Office sa Barangka Cemetery kaninang umaga. Nakarating sa lokal na pamahalaan ang report ng pag-exhume o paglabas sa mga labi kung kailan pa naman mag-uundas. Sa opisina ng administrador ng sementeryo na si Renato Beltran, nakapaskil ang anunsyong hanggang 5 taon lang pwedeng manatili ang mga inililibing doon at kapag hindi tinanggal ng kaanak ay ilalagak ito sa ossuary ng sementeryo. Kumbaga sa paupahan, 5 taon lang ang kontrata sa upa ng mga apartment type na nicho at pagsapit ng takdang petsa, sa pilitang tatanggalin ang umuupa. Si Grace Mag-atas inabutan naming umiiyak sa sementeryo. Nakita niyang larawan ng mga tambak ng butong nakatiwangwang at nang puntahan ng puntod ng ina, wala nang lapida at may nakalibing ng iba. Hindi niya naitagong lungkot, galit at pagkadismaya sa tila kawalan ng dignidad at respeto sa ginawa sa labi ng mahal na yumao. Sobrang sakit po. Kasi siyempre yung tatay ko hindi ko na nakuha tsaka hindi ko na napupuntahan eh. Tapos ngayon yung mama ko na dito sa malapit na wala pa. Kinumpronta ni Grace ang ilang taon ng caretaker ng puntod ng ina na inaabutan daw niya sa bawat pagbisita. Pero wala ring maisagot kundi iturong sinasabing ordinansa. Hindi rin masabi kung saan hahanapin ang labi ng ina ni Grace. After 5 years kasi pwede nang sa batas naman yun. Maring kinondena ng Marikina City Hall ang nangyari at agad na sinibak ang administrador ng sementeryo. Oo nga't may ordinansa pero nakasaad din anya na hindi dapat nakatiwangwang ang mga buto at inilagay dapat sa ossuary. Malinaw din sa bawat exhumation o paghuhukay, may permit dapat na kinukuha mula sa City Health Office, bagay na hindi maipakita ng pamunuan ng sementeryo. Hindi mga autorisadong paghuhukay ito. Violation ito sa sanitation code, sa exhumation na ginagawa. Karamihan sa nakita namin, wala pang permit na kinuha. At nung hinukay, hindi inilagay sa tamang lagayan tulad ng ossuary. Nakakagalit, kinukontena natin ito. Sinampahan na ng reklamong administratibo sa pagpapabaya sa tungkulin ang administrador ng sementeryo at 5 mga sepulturero na nagsagawa ng paghuhukay. Gayon din ang reklamong kriminal ang 6 dahil sa paglabag sa sanitation code. Posible ring may iba pang mga madamay sa tinawag ng City Hall na tila galawang sindikato. Pinubutas nila at ini-exhume nila yung mga nasa nicho para ipagbili, pabayaran doon sa gustong magpalibing. Ngayon, ang sabi sa amin, ayon doon sa nakausap ko kaninang isa sa mga nagrereklamo, siningil sila ng 20,000 piso o 20,000. Emil, pansamantala ang pamunuan ng sementeryo ay nasa ilalim muna ng City Health Office ng Marikina. Wala pa tayong aktual na bilang, Emil, ng mga na-exhume o yung mga nailabas na mga nicho dahil wala pa raw malinaw at malinis na listahan galing sa dating pamunuan. Pero pag siguro ng Marikina City Health Office ay properly labeled naman itong mga na-exhume na mga labi at magtatalaga raw sila ng tao na haharap sa mga maghahanap ng labi ng kanilang mga yumao. Emil. Ivan, mayroon kang isang na-interview kanina na hindi niya alam kung saan hahanapin ang labi ng kanyang yumaong ina. Ang nais ko malaman ano po ang gagawin ngayon ng Marikina City Health Office sa mga naghahanap sa labi
ng kanilang mga kaanak. Paunang impormasyon, Emil, tinawagan natin ang City Health Office at nai-relay na rin naman natin ang impormasyong ito. Kailangan nila mag-submit ng ilang mga requirements. Unang-una, kailangan may sisidlan sila ng maayos sa mga labi kung kukunin nila. Kailangan may mga patunay na sila nga ay kaanak nitong mga labi ito at ilang pa mga requirements. Ang pangako ng City Health ay may mag-handle, may taong tututok dito sa mga maghahanap sa kanilang mga yumao at ipapaliwanag lamang ang kanilang mga requirements. Yun nga lang, holiday ngayon, Emil, at medyo limitado ang kanilang manpower. Pero hanggang ngayon at kahit undas ay meron daw haharap sa mga maghahanap ng labi ng kanilang mga yumao. Ivan, bukod dyan sa Marikina City, meron din kahalintulad na insidente. Nangyari din ang ganyang pag-ukay sa labi naman ng isang sementeryo sa Caloocan City kamakailan. Abe, may batas bang nagsasabi na bawal ang basta-bastang paghukay ng labi nang hindi inaabisuhan ang kaanak ng mga yumao? Yes, Emil, mahalagang parte yung abiso sa kamag-anak ng mga yumao dito sa exhumation o yung pagkuha ng mga labi mula sa mga nicho. Dito sa Marikina halimbawa, ang mahalagang kondisyones ay abandonado na o hindi na pinupuntahan yung labi o yung nicho ng mga kamag-anak niya. Kaya ang assumption ay pwede nang tanggalin. Pero dito sa kasong ito, yung na-interview natin kanina nga, Agosto lamang daw, huling pasyal niya dito. Kaya malinaw na hindi pinapabayaan itong nicho. Kaya laking gulat niya nang biglang nagkaroon ng ganitong development. At Emil, siyempre malinaw din sa Sanitation Code of the Philippines na hindi basta-basta pwedeng hukayin ang isang nicho at kunin ang mga labi nang walang permit ng City Health Office at walang tamang proseso sa exhumation. Maraming salamat, Ivan Mayrina.